Narinig ko na naman yung Marites pangalan ng babae yan Parang Petra no? So anyway, allegation na parang nananakot ba yung sinasabi mo? Alam nyo, mandato ng NBI yung mag-imbestiga. So kung may pumasok sa atin dito na mag-imbestiga tayo, gagawin natin. Ilang bagay yan nasa mandate natin yan sa Republic Act 10867. By mutuo proprio, pwede yan, or upon a complaint, or upon direction from DOJ or Ombudsman, gagawin natin yan. Sa pagkakataong ito, may mga pumasok sa ating ebidensya at patuturing na rin nating reklamo sapagkat marami nagsasabi na yung Peace Corps hindi na subject sa auditing and liquidation proceedings. At kung maalala nyo, wala naman akong binanggit na pangalan kung ano yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang yung Peace Corps, kailangan imbestigan. Kaya nagulat ako na nagkaroon ng reaksyon na ganon. Sir, sundutin ko yung tanong ni Sir Jan. Senator Pia Cayetano called your actions possibly contemptible. Your reaction to that? Hindi ko alam ba't saan manggagaling yung i-contempt tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, it is our mandate. Ibig sabihin ba nito kung tayo nahaharap sa isang proceedings, hindi na nahihinto na yung ating mandato? At unang-una, hindi naman tayo ang akusado doon sa proceedings na yon. Yung proceedings na yan ay ako ay tatayo lamang testigo. At based on the pre-trial order, ako ay testigo not only for the prosecution but also for the defense. So hindi ko po alam saan nanggagaling yung sinabi na tayo ay nananakot or kung ano pa man. Pero sir, may isa pa pong sinasabi, bakit hindi nyo na lang daw po investigahan quietly, ba't kailangan i-announce na? Ano daw po bang intention? May nagtanong po tinanong sa akin, so kailangan ko pong sagutin dahil kung hindi naman natin sasabihin, ang publiko sasabihin, tinatago natin yung mga investigasyon, ano po? So kailangan po nating ipaalam. Just like any other investigation na dapat at gustong malaman ng tao, may public interest, kailangan nating sabihin sa tao. Marami po tayong iniimbestigahan na imbued with a huge public interest. Matagal na nga po ito katanungan. Katunayan, this is a subject of a Blue Ribbon investigation by Senator Dick Gordon. Siya yung namumuno noon. Na ito ay nahinto. Hindi nagkaroon ng Blue Ribbon Committee report. So, siguro may interest yung publiko kaya may nagtatanong sa atin. Ano po? Pero sir, last naman, kung may ganun na pananaw, yung isang senator judge, are you ready, sir, to face that possibility ang ma-contempt bilang kayo ay haharap next week bilang testimony? Well, ano po ba yung mga rason sa contempt? Dalawang bagay yan, direct tsaka indirect. Wala naman po akong ginagawa yatang paglabag. At again, ulitin ko, lubos po ang paggalang natin sa Senate Impeachment Court, including its members. Ano po. Sa totoo, nakapagtaka dyan, yung pong mga judges natin, they have to exhibit the impartiality, yung pong called neutrality and impartiality of a judge. Dahil wala pa naman po, naglalabas pa lang ng ebidensya. Mas nakakatakot nga po para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin. Pero again, ulitin ko, tayo po ay kinuha based on the pre-trial order na testigo para sa prosecution at sa defense. Ano ibig sabihin mo nito? Ang atin pong ilalahad dyan kung ano ang naging pong findings po ng National Bureau of Investigation sa usapin po ng impeachment, particularly on the issue of great threat and inciting to sedition. Sir, noong 2021 na-dismiss ng Ombudsman yung case against Vince Dizon, Secretary Vince Dizon, about the 2019 Southeast Asian projects. Ano pong, will it affect this case? Well, magkaiba po yun. Alam ko po yan. Kaya nga nagulat ako na binabanggit yung pangalan ni Secretary Vince Dizon dito. Because I have a copy ng joint resolution na naimbestigahan na po dito yung allegation kay Secretary Vince Dizon kung sa dating BCDA na chairman. Ano po? So, na-clear na po siya ng isang investigating body which is ang Ombudsman. Kami naman po rito mag-iimbestiga rin and we'll do a referral. So, fact-finding po yung gagawin natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung Peace Corps na dahil hindi siya na-submit sa audit. Ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigay sa atin, this is about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa Peace Corps which is na NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po? Ito parang foundation, parang pang inano mo rito, yung sa Napolis doon, mga foundation yan. Ganyan po yan Yan po yung ating iimbestigahan dyan. Dahil pera po ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yan, this should be subjected to liquidation in audit. Ano po ba yung audit natin? Narinig natin yung mga binayad po sa mga officials, yung mga uniform na binili, yung pong pagkain na sinasabi dyan, chicken longganisa raw, tapos may allegation na kikiam. Magtatanong po tayo ng mga ganun. Alamin po natin yan. Kaya po tayo nagpa-fact-finding. Para sa akin nga, katunayan, hindi nga dapat na nagagalit yung
yung mga malalagay sa investigation. Kasi fact-finding, this is the opportunity na ipaliwanag at masagot. At kaya natin pinapaalam sa publiko dahil gusto natin ng publiko magkaroon ng kaalaman sa pangyayari para hindi nagkakaroon ng speculation at pagbibintang. Director, isa yun po sa tinatanong is yung tungkol sa timing. Bakit po napunta tayo ngayon sa investigation? Ano po ba yung mga, ba't naging ganito yung timing? Is this a coincidence? Paano pong ibig sabihin ng timing? Ibig sabihin po ba kahit meron na tayo mga dokumento at ebidensya para mag-imbestiga ng krimen? Teka muna, mukhang mali yata yung timing. Hindi po ba't pag pumasok yung investigation ng krimen, kaagad-agad dapat nating aksyonan? Direk, isa po kasing sinasabi para daw, para intimidation daw po ito, para hindi kayo matanong ng tough questions po sa pagharap ng Senate. They can ask any question. Kasi po, nandoon po sila eh. Bakit ka atras? Kayo na nga nagsabi, sila na yung nagsasabi dyan. Narinig ko si Senator Robin Padilla nung sabi niya, di ba po ba pag may kaso, kailangan harapin natin? Tama po ba, di ba? O tapos, at sinasabi naman ng ibang senador, ano ba yung threat? Conditional ba yan o absolute? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Parang yung sinabi po din nila Senator Alan Peter Cayetano, kung wala namang namatay, edi wala palang krimen. Kung wala palang ginawang pangungurakot, hindi ka dapat matakot. Dahil lang natakot ka lang kung meron kang dapat itago. Hindi po ba? For clarification po, kahit anong tanong na iba to sa inyo sa Kahit ano po, kahit anong gusto nilang itanong, yan po ay proseso. Siyempre may sinusundan po yung mga abogado. At as long as it will not compromise naman yung aking rights at hindi naman tayo dapat siguro bastusin doon, dapat naman po magalang na pagtatanong. Ganon din po yung gagawin natin dito. Again, ipapaliwanag ko. Pag nagpadala po tayo ng subpoena, hindi ibig sabihin, suspect ka na kaagad eh. Baka hinihingi ng NBI ang tulong mo para magkaroon ng kaliwanagan sa isang usapin. So sir, kahit na absuelto ng Secretary Vince Dizon, possible na ipasampina pa rin siya ng NBI para mahingan ng tulong. Kagaya po na binabanggit niyo, hindi siya totally off the hook na? Paano? Well, teka muna, loaded yung question mo na hindi siya off the hook na eh. Pinagsama-sama mo kasi yung tanong mo eh. Inabsuelto siya. So kung ang issue yung usapin tungkol sa kanya, doon sa infrastructure, meron na nga sagot. Sabi ko nga, may kopya na tayo galing dito sa Ombudsman. Okay, ngayon, kung kinakailangan ipatawag si Secretary Vince Dizon, bakit? Dahil magbibigay linaw siya doon sa ating inimbestigahan. Kahit hindi si Secretary Vince Dizon na makakapagbigay ng liwanag, ating tatawagin. Sir, para malinaw for the public, ano mang difference ng work ng PhilScope at saka ng BCDA? Yung sa BCDA, ito yung construction ng sports complex at mga dormitory. Yung sa PhilScope, at tinitingnan natin dyan, yung mga ginawa, uniforme, yung sa officiating, yung mga allowance sa mga atleta, pagkain ng atleta, yung mga travel tickets. Yan, kasama yan kasi may mga sinasabi rito, yung may mga travel agency na mga hindi pa nabayaran. May mga allegation pong gano'n. Hindi ko sinasabing hindi binayaran, ha? Sabi ko may allegation. O yung kaldero, hindi ko alam. Tatanong natin yan kung kanino ba talaga yan, kasama ba sa BCDA yan o sa PhilScope ba yan. Kaya po tayo may fact-finding. Sir, may timing na ba kayong kailan kayo magpapatawag ng mga resource person for that, yung mga dating opisyalis ng PhilScope at ng BCDA? We're coming up with a list para sunod-sunod na kung sino ipapatawag. Baka sabihin yung timing na naman. Pero sinimulan natin investigation, we will be putting up dito ang Public Corruption Bureau. Kasama natin mag-iimbestiga rito. Ang Financial Investigation Unit at ang Special Action Unit ang mag-iimbestiga nito.